Sa isang payapang nayon sa gitna ng kabundukan, may isang matandang monghe na kilala bilang si Parikazu. Marami ang pumupunta sa kanya upang humingi ng payo at aral tungkol sa buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, si Parikazu ay namumuhay ng payak at tahimik sa kanyang munting templo. Isang araw, may isang batang babae na nagngangalang Mi ang lumapit kay Parikazu. Si Mi ay nagdadala ng mabigat na problema. Ang kanyang pamilya ay nagdurusa dahil sa kahirapan at kawalan ng pag-asa. Mahal na pari, umiyak na sabi ni Mi, ano po ang dapat kong gawin? Pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng pag-asa. Paano po ba ako makakatulong sa aking pamilya? Ngumiti si Parikazu at sinabing, sumama ka sa akin, Mi. Dinala niya si Mi sa isang maliit na hardin sa tabi ng templo. Sa gitna ng hardin ay may isang maliit na puno ng kawayan. Tingnan mo ang punong ito, sabi ni Parikazu. Noong itinanim ko ito'y napakaliit at tila walang lakas. Ngunit patuloy ko itong inalagaan, diniligan, at inalagaan kahit na hindi ko makita ang paglaki nito sa bawat araw. Si Mi ay nagtataka, paano po ito naging ganito katibay at mataas ngayon? Ang kawayan ay natutunan na lumaki ng tahimik sa ilalim ng lupa, paliwanag ni Parikazu. Bago ito lumabas sa lupa, nag-ugat muna ito ng malalim upang makahanap ng lakas at suporta. Kapag ito ay lumabas na, mabilis itong tumubo ng mataas at matibay. Huminga ng malalim si Mi at sinabing, anong ibig sabihin nito para sa akin, mahal na pari? Ang iyong pag-asa, tulad ng kawayan, ay kailangang mag-ugat ng malalim sa iyong puso. Huwag kang mawalan ng pag-asa kahit na hindi mo agad makita ang pagbabago. Patuloy kang magtrabaho at mag-alaga ng iyong mga pangarap. Darating ang araw na ang iyong mga pagsisikap ay mamumunga ng tagumpay at kaligayahan. Nagtataka si Mi at nagtanong, paano ko po gagawin ito? Simulan mo sa mga maliit na bagay, sabi ni Parikazu. Tulungan mo ang iyong pamilya sa simpleng paraan, mag-aral ka ng mabuti, at magtiwala ka sa iyong sarili. Ang bawat munting pagsisikap ay magbubunga ng malaking pagbabago sa tamang panahon. Nabuhayan ng loob si Mi at nagpasalamat kay Parikazu. Mula noon, sinimulan niyang magtrabaho ng masigasig at magtiwala sa kanyang mga kakayahan. Unti-unti, ang kanyang pamilya ay nagsimulang bumangon mula sa kahirapan, at si Mi ay naging inspirasyon sa kanilang nayon. Maraming salamat sa panonood ng aming kwento. Kung nagustuhan ninyo ang aming video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na aming ilalabas. Ang inyong suporta ay makakatulong sa amin upang makapag-produce pa ng maraming inspiring na kwento. Kita-kits sa susunod na video.